po mga kababayan, ma'am sir. This is John the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is May 20 or 30, 2026 at tayo ngayon ay papunta niya sa Our Lady of Guadalupe sa may seminaro Minor Seminary at sa corner ng Bernardino Street, Guadalupe, Viejo, Makati. At dadalhin po natin yan sa Mayrita Street, Batis, San Juan. Okay, magpapalik po tayo mamaya po unti pag nakuha po natin sila. Disclaimer lamang po, matraffic. Patay. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar. Grabe traffic ka. Pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala akong kinalaman ng channel na ito. At wala akong pinapatungkulan at wala pinag-uusapan dito. Ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala akong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha po natin sila. In 200 meters, keep left at the fork onto EDSA. Grabe traffic. Napakalaki naman ang dibdib ni Abraham para lahat ng mga nangamamatay na batuin ay kargahin niya sa kanyang dibdib. Kailangan maraming milya o kilometro ang dibdib ni Abraham. Gusto ba ninyong bukunin ang inyong walang hanggan na nakahilig sa dibdib ni Abraham? Sigurado ako, hindi ninyo gugustuhin ang ganon. Kaya ito ay simbolo lamang. Ikalawa, ay mas nagpapatunay na ito ay simbolo lamang pagkat nag-uusap ang tao sa langit at impyerno. Alam natin na ang langit at impyerno ay pagkalayo. Hindi ko alam kung merong simbahan na nagtuturo na nag-uusap ang mga tao sa langit at impyerno. Kaya mo bang magpagkwentuhan kapag nasusunog ka sa apoy? Kaya ito ay katunayan na hindi ito literal. Ikatlo, ang mayamang lalaki na nasa impyerno na may literal na katawan. Meron siyang mata at daliri. At si Lazaro ay nasa langit na merong literal na katawan din. Hindi ko maisip na may nagtuturo ng ganong paniniwala na mayroong diretso sa langit at impyerno. Ngayon, kapag namatay ang tao na sinasabing ang literal na katawan nila ay dumidiretso sa langit o impyerno. Pang-apat, isang patak ng tubig ang hiningi ng mayaman na inibulog sa kanya sa impyerno para makaramdam siya ng kaginhawaan sa init na nararamdaman niya. Paano makakatulong ang isang patak ng tubig sa impyerno para makaramdam siya ng ginhawa? Di ba't malulusaw na agad ito bago pa makapunta sa impyerno dahil sa sobrang init? Kaya ating maiintindihan na pagsasalarawang ito ay patalisaga lamang. Ang katotohanan, ang kwento ni Lazaro at ng mayaman ay isang paglalarawang kwento o figurative lamang. Ang mayamang tao ay kumakatawan sa nasyon ng Diyos. At ang nanlilimos na si Lazaro ay kumakatawan sa mga hintil. Ganito ang sinasabi at sinabi niya sa kanya. Kung di nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin sila mahihikayat kahit ang isa'y magbangon pa sa mga patay. Ayon sa Lucas 16:31, dito may dalawang saksi na tinutukoy sa salita ng Diyos, si Moses at ang mga propeta. Napag-aralan na natin ng dalawang saksing ito, si Moses ay kumakatawan sa unang libro ng Biblia at ang mga propeta ay kumakatawan sa iba pang parte ng Biblia, ang siyang dapat pakinggan ng bansang Hudyo upang sila ay maligtas. Kaya kung hindi nila pinaniniwalaan ang salita ng Diyos at sa halip itinuturo nila ang tradisyon para kontrahin ang salita ng Diyos, lalong hindi nila paniniwalaan ang isang patay na nabuhay mula sa mga patay. Meron na bang binuhay si Kristo na isang taong namatay? Anong pangalan niya? Di po ba Lazaro? Dahil ba sa pagkabuhay o pagbuhay ni Jesus kay Lazaro, pinaniwalaan siya ng mga Pariseo? Di ba hindi?
Kaya gustong sabihin ng Panginoong Yesus sa kanila na kung hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos, ay di rin sila maaakay na paniwalaan ang katotohanan na ibinabalita ng isang taong nabuhay mula sa mga patay. Ang kwentong ito ay pagsasalarawan ng mga taong matitigas ang ulo na ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Ang mayamang lalaki ay kumakatawan sa nasyon na Mahudyo at ang nanlilimos na si Lazaro ay kumakatawan naman sa nasyon na Manghinhin. At ito ay sinasabi sa bawat isa sa atin. Ngayon, anong sinasabi ng Biblia tungkol sa kung ano ang kumakatawan kay Moses at sa mga propeta? Ito ba ay kamatayan? Di ba hindi? Kaya sabi sa Ecclesiastes Kapitulo 9:5, sapagkat nalalaman ng mabuhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Kaya ang Biblia ay nagtuturo na ang kamatayan ay parang pagtulog. Mga 53 talata sa Biblia na ang kamatayan ay kinukumpara sa pagtulog lamang. Kagaya ng tulog, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Gaya ng patay na walang anumang nalalaman sa kung ano ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kapag mahimbing ang tulog, gaano katagal ang gabi? Di ba parang sandali lang? Pero kapag magising-gising ka sa gabi, gaano kaya katagal ang gabi? Di ba parang hindi matatapos ang gabi at ito ay magtatagal. Huwag itong kaligtaan. Sa patay mula sa panahon na namatay siya at araw ng pagkabuhay muli ay sandali lang. Kahit namatay siya ng ilang araw lang o 1,000 taon na, hindi nila namamalayan ang takbo ng panahon. Sa isang sandali, namatay sila. Ang sunod na sandali, sila ay kakaunin at dadalhin ni Kristo at bubuhayin na muli. At ito ay magaganap. Bumasa pa tayo ng ilang talata na nagsasabi tungkol sa kung ano ang nangyari kapag isang tao kapag patay na siya. Iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mata, baka ako'y matulog ng tulog ng kamatayan. Ayon yan sa Awit 13:3. Pansinin ninyo kung ano daw ang kamatayan, kundi isang matulog ng tulog ng kamatayan. Tunay na ang kamatayan ay parang isang tulog lamang, sang-ayon sa Biblia. Pansinin, ang kamatayan ay hinahalin tulad lamang sa isang pagkakatulog o tulog. Gayon ang tao ay mabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila'y hindi sisibangon ni magigising man sa kanilang pagkakatulog. Sinabi mismo ng Panginoong Yesus na ang kamatayan ay parang pagtulog lang. Muli, basahin natin sa 1:11 at ang talata ay 11 hanggang 14. Pero bago natin basahin, ibibigay ko lang ang nasa likod ng kwento. Ang Panginoong Yesus ay may tatlong espesyal na kaibigan, si Maria, si Marta at si Lazaro. Isang araw, si Lazaro ay binabuhan ng malubhang sakit. Kaya nagdala ng mensahe si Maria at si Marta sa Panginoong Yesus na pinapakiusap nila na pumunta ang Panginoong Yesus sa kanilang tahanan upang pagalingin si Lazaro. Sa panahong iyon, wala pang mobile phone o email. Ngunit pinagpaliban ng Panginoong Yesus ang pagpunta sa kanilang bahay, kaya namatay si Lazaro. Basahin natin ang kwento simula sa talatang 11. Sinabi ng Panginoong Yesus na tutulog si Lazaro. At sinabi din niya na patay na ito. Ito ay pagpapatunay na ang kamatayan sa turo ng Panginoong Yesus ay parang natutulog lang. At sa talatang 24, sumagot si Marta, nalalaman kong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Ayon niya sa 1:11-24. Sinabi ba ni Marta na nalalaman ko ng aking kapatid ay nasa langit na, kasama ng mga anghel, na nasa palibot ng trono ng Diyos? Iyan ba ang binanggit ng Biblia? Hindi. Yan ang sinabi ng ilang mangangaral. Pero hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Basahin natin ang talata. Sumagot si Marta, nalalaman ko kung siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Kailan ang muling pagkabuhay? Sa huling araw. Si Lazaro ay tunay na patay na.
Ngunit sa Juan 11:43, sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka dyan. Kung tunay na si Lazaro ay nasa langit, bakit sinabi ni Jesus kay Lazaro, lumabas ka sa libingan? Kung gayon, isipin natin, saan ba ang kaluluwa ni Lazaro nung siya ay binuhay? Hindi ba nasa libingan? Kung siya'y nasa langit noon, nung siya'y mamatay, dapat naglakbay pa siya mula sa langit papunta sa lupa. Ngunit ayon sa kasaysayan, si Lazaro ay pinalabas ni Kristo mula sa libingan at hindi sa langit. So walang kwento patungkol sa kabilang buhay si Lazaro. Napag-aralan na natin ang iba pang teksto. Hindi nalalaman ng patay ang anupamang bagay. Ayon yan sa Ecclesiastes Kapitulo 9:5, ang patay ay di umupuri sa Panginoon. Sa awit 115:17 at Isaiah 38:18 at 19, ang patay ay hindi nakakaalala sa Diyos. Ayon din sa awit 6:5, mawawala ang kanyang pag-iisip. Sa awit kapitulo sa Psalms chapter 146 verse 4, sa madaling salita, ang mga patay ay hindi nakakaalam ng kahit na ano at maliwanag na wala na rin silang nalalaman sa mga buhay. Mali ang inaakala ng iba na binibisita o sinusubaybayan pa sila ng mga patay na mahal nila sa buhay. E paano naman yung magnanakaw na napako sa krus kasama ni Kristo? At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahan kita sa paraiso. Ayon yan sa Lucas 23, talatang 42 at 43. Paano natin may papaliwanag ito? Nangako si Jesus na sila'y pupunta sa paraiso noong araw na iyon. Ganito nga ba ito? Ang ilan ay nag-iisip na si Jesus ay nangako sa magnanakaw na siya ay dagdiang pupunta sa paraiso. Ngunit si Jesus mismo ay hindi agad napunta sa paraiso nung siya ay namatay. Sinabi ng Biblia na siya ay namatay ng araw na yaon, Biyernes at nalibing sa isang hiram na libingan. Nang kinaumagahan ng linggo, si Jesus na nagpakita kay Maria at kanyang ninais na sambahin si Jesus. Ngunit pinigilan siya ni Jesus sapagkat hindi pa siya nakakakyat sa langit. Pakinggan kung ano ang sinabi niya. Ayon sa Juan, Kapitulo 20:17, hindi pa ako nakakakyat sa Ama. At ayon sa Juan 20:17, iyon ay linggo ng umaga. Si Jesus ay hindi napunta sa paraiso noong Biyernes na yaon. Sinasabi din ng Biblia na pati ang magnanakaw ay wala din sa paraiso ng Biyernes na yaon. Ayon yan sa Juan Kapitulo 19, talatang 31 at 33. Sapagkat no'y araw ng paghanda upang ang makatawan ay huwag mangatira sa krus sa Sabat. Sapagkat nakila ang araw ng Sabat na yaon, ay hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanila makita at upang sila'y mga alis doon. Ayon yan sa Juan 19:31. Nagsiparaon na ang mga kawal at inumog ang mga hita ng una at ng isa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang magsiparoon sila sa ating Panginoong Yesus at makitang siya patay na, hindi na nila inumog ang kanyang mga hita. Ayon yan sa Juan 19:31-33. Dito ay makikita natin na binali nila ang mga hita ng dalawang magnanakaw para sila ay hindi makatakas. Ngunit hindi na binali ang hita ni Jesus dahil nasumpungan nila na ang Panginoong Yesus ay patay na at yun ay araw ng Biyernes. Kaya nga, sino man kay Kristo o ang magnanakaw ay wala sa paraiso ng araw ng Biyernes na yaon. Bakit kaya sinabi ni Jesus ang mga bagay na kanyang sinabi sa magnanakaw? Ang tanong, nagkamali ba si Jesus sa kanyang pinangako na paroroon sila sa paraiso? Ang orihinal na Biblia ay walang punctuation. Ito ay dinagdag lamang na mga nagsali ng wika pagkatapos ng daang taon. Alam ba ninyo na ito ay isa sa problema ng paglilimbag sa Biblia o translation? Ang orihinal na Gregong Biblia ay walang tuldok. Yan ay inilagay lamang noong mga naglilimbag sa English.
At sinabi niya sa kaniya, yung quid, katotohanan sinasabi ko sa inyo, quid, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Nasa inyong harapan ang normal na pagkalimbag sa Lucas 23:43. Pansinin ninyo ang quid doon sa bago. Kung ililipat ninyo iyan pagkatapos ng ngayon, tignan natin. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito ang pansinin ninyo. Ang pinakakahulugan ng ngayon ay itong araw na ito, ang pangako ng Panginoong Hesus, at hindi sa araw na iyon sila pupunta sa paraiso. Sa ngayon, ang mga mami at piramid ng Ehipto ay nagsasagisag ng pangarap ng mga Ehipto ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang Biblia mismo ang nagsasabi sa atin ng tunay na pag-asa pagkatapos ng kamatayan ay sa pagkabuhay muli o resurrection. Ngayon, piliin natin kung ano ang ating paniniwalaan. Ang katotohanan bang galing sa Biblia o ang tradisyon ng Ehipto na ang kaluluwa ng tao ay importante? Ako, pipiliin ko kung ano ang sinasabi ng katotohanan sa Biblia. Bilang mga Kristiyano na naniniwala sa Biblia, ang ating pag-asa ay ang pagkabuhay na magmuli o resurrection. Sinasabi ng Biblia sa 1 Tesalonica, Kapitulo 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay na nangatitira ay agawin ng balita, ang kamatayan ay mawawalan ng kapangyarihan. Ayon yan sa 1 Corinto 15:55. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong timo? Dahil kinuha na ng Panginoong Hesus ang kamatayang dapat sana ay sa atin. Tayo'y nakakasiguro sa pag-asa pauwi na ko. sa ng Biblia. Si Jesus ay muling babalik. Darating siya na nasa alampaan ng langit. Isipin natin ang pangyayaring iyan ngayon. Ang mundo ay nababalutan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung isipin natin ang kaluwalhatian iyan, at tutunog ang trumpeta at gigisingin ng Panginoong Hesus ang natutulog, niyang mga anak, at bibigyan sila ng katawang walang kamatayan. At makikita ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na nagpaiwalay sa inyo dahil sa kamatayan. Kung siya'y namatay na sumasampalataya sa Panginoon, muling mabubuhay sila. Kasama ng mga Sige na, bye-bye. ng mga patay, tayo ay aangat may taas upang salubungin natin ang Panginoong Bye-bye. Hesus sa lapaap ng langit. O isang napakadakilang araw na paparating. Darating ang ating Panginoong Hesus upang iuwi na tayo sa ating tunay na tahanan. Kaya mga kaibigan, kahit sa pagharap natin sa kamatayan, si Jesus lamang ang tangi nating pag-asa. Hawakan natin ang kanyang mga kamay. Hawakan natin ang kamay ng ating Panginoon. Tayo'y kumpletong makakaasa sa ating Panginoong Hesus na nag-iingat sa mga mahal natin sa buhay na nasa libingan. Alam naman natin na ang kamatayan ay pagpapahinga. Pinapahintulutan sila ng Panginoon na mamahinga sa kapaguran sa buhay at bubuhay muli ng Panginoon ang mga tapat niyang anak. Pinarkan na niya ang kanilang mga libingan saan man sila naroon. Alam ng Diyos ang kanilang pagkakakilanlan at ibabalik ng Diyos ito sa kanila sa pagkabuhay muli. Ang ilan marahil sa inyo ay namatay na ng isang mahal sa buhay at ang inyong kapanatagan ay parang nawala. Ngunit tumingin tayo sa dako paroon sapagkat ang masalimuot na pangyayari sa buhay natin ay itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay paparating, na ang ating Panginoong Hesus ay babalik at tatawagin niya ang mga nasa libingan. At balang araw at malapit ngayon, babalik muli si Hesus. At ang mga patay na nangamatay sa Panginoong Hesus ay bubuhayin at magsasamang muli pagpasawalang hanggan. At ang paghiwalay na dulot ng kamatayan ay di na muling mangyayari pa. Ang tanong ko sa iyo ngayong gabi, gusto mo ba na ihanda ang iyong sarili? At ilan sa inyo ang gustong maging handa sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon? Sabihin ninyo sa inyong sarili, gusto
ko pong maging handa sa araw na iyon. Kung iyon ang inyong tugon, aking inimbitan kayo na muli, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Mahal po naming Diyos, natutunan po namin ngayong gabi pong ito na ang kamatayan ay kagaya lamang ng pagtulog. Ngunit sa pagtulog may pagkagising. Kaya nga po umaasa po kami na ang buhay namin pagkatapos ng kamatayan ay hindi umiinto. Kundi bagkus ang pangako po ninyo ay isang masarap na paalaala na kami po balay mayroong dakilang pag-asa. Gayun din, O Diyos, nais mo naming iandog ang aming sarili sa inyo sapagkat kayo ang may hawak ng buhay. Kayo ang nagkakaloob ng hininga ng buhay upang muling manumbalik ang katawang napunta sa alamok at muli ito mabuo sa isang kaluluwa o katawang buhay. Ngayon, dakilang Diyos, isinasamo po namin, inyo po kaming hawakan at nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng isang buong damdamin ng pagtanggap po sa inyo upang hindi kailanman po kami mapahiwalay sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-asa ito. Salamat po sa pagtugon sa aming panalangin at kung ba'y aming iinig at alang sa pangalan ng Panginoon namin Jesus. Amen. In 200 meters, make left U-turn to stay on Estrella Street. You know Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, or at 0968-8536-607. In 90 meters, make a left U-turn.
Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
Pedro Villa Street. In 80 meters, turn right. Ito po. In 80 meters, make a slight left onto A Rita Street. In 40 meters, make a slight left. You have arrived at your destination. Sa unahan lang po konti kuya. Yan, sa unahan lang po dito sa right side. Dito po sa Green Gate. Yan. Dito na lang po. Scan ko na lang yung QR kuya. Okay. Ayan. Okay na po. Thank you. Tapos, hindi po. Sige po. In 20 meters, turn right onto General San Luis Street. Yun. Ayan, so na-drop na natin ito. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. In Paalam po 100 muna meters, kasi ito. turn right onto San Carlos.